Okay, let's have the last topic for annuity, which is the uniform arithmetic gradient. Okay, so saan ginagamit itong uniform arithmetic gradient? 'Di ba, kung natatandaan ninyo, ang explanation natin kay annuity, equal amount. 'Di ba? Pagdating kay uniform arithmetic gradient, either nag-i-increase or nagde-decrease by uniform amount. Kaya annuity pa rin siya kung tutuusin. Okay? Kaya lang dito kasi sa mga nakalipas natin na discussion for annuity, fix yung amount natin. Dito, either tumataas or bumababa. Pero yung pagtaas or yung pagbaba, uniform. Kaya nga siya uniform arithmetic gradient. Actually, dalawa to. Meron pa tayong uniform geometric gradient, pero hindi na natin i-discuss yun ha, kasi ang nasa syllabus lang naman natin is yung uniform arithmetic gradient. Okay? So example nito class, yung halimbawa magme-maintenance ka sa isang property na binili mo. Halimbawa. So 'di ba, hindi naman kasi fixed din ang presyo ng mga materials na ginagamit mo for the maintenance. So pwede kang mag-predict ng magkano yung magiging maintenance cost mo using a uniform arithmetic gradient. Okay? So pwedeng tumaas, okay, or bumaba yung maintenance cost mo, pero dapat uniform ang pagtaas at uniform ang pagbaba. Ganun siya ha. So example din ito, yung halimbawa kami sa gobyerno, in fairness, natadagdagan naman yung sweldo namin yearly. Okay? Then, yung pagtaas ng sweldo namin, uniform siya. Tumataas, iba-iba yung value ng pagtaas, pero uniform yung amount na idinadagdag sa sweldo namin. So yun yung uniform arithmetic gradient. Kaya example, para mas maintindihan ninyo, ganito yung magiging itsura ng cash flow diagram niya. So example, meron tayong 5 period, sabihin natin 5 taon. First year, second year, third year, fourth year, fifth year. Halimbawa ganyan ha. Sa unang taon, merong 1,000 pesos. Then sa ikalawang taon, naging 1,500. Sa ikatlo, naging 2,000. Sa ikaapat, naging 2,500. Sa ikalima, naging 3,000. So as you can see, magkano ang itinataas kada taon? Nadadagdagan siya ng 500 pesos. Kaya lumalabas, ang gradient natin dito is 500 pesos. Pero meron pa rin tayong annuity. Ganun pa rin ang explanation natin sa annuity, equal amount pa rin. 'Di ba? Kung nagsimula ka sa 1,000 na dagdagan ng 1,500, naging 2,000, naging 2,500, naging 3,000. Ibig sabihin, meron kang fixed amount na 1,000 pesos. Kaya ang annuity mo dito is 1,000, ang gradient mo dito is 500. So again ha, si annuity yun yung fixed amount, si gradient yun yung fixed value na idinadagdag mo kada period. Halimbawa, kung kada buwan yan, magdadagdag ka ng 500 kada buwan. Kung kada taon yan, magdadagdag ka ng 500 kada taon. Okay? That is why meron lang tayong isang formula para sa uniform arithmetic gradient natin ha. Ito yung determining future worth for gradient. Ito, kapag hinahanap natin ay future value. Ito. Man, paano pag present worth ang hinahanap or annuity yung hinahanap? Pwede nyo nang i-combine dyan yung mga formula natin for ordinary annuity. Ayan ha. Okay, so let's have some problem here. So, meron daw second-hand na motorcycle na pwedeng ma-purchase by 5 end of month payment. So, ibig sabihin, magbabayad ka sa loob ng 5 buwan kada katapusan ng buwan. Ganun ha? Sabi, yung una mong ibabayad is 5,000, tapos mag-i-increase siya ng 500 every payment. Kaya mangyayari dyan, halimbawa, nagbayad ka ng 5,000 sa una, yung pangalawa mo, magiging 5,500 na. Yung ikatlong buwan mo, magiging 6,000 na. Yung ikaapat mo, magiging 6,500 na. Then, yung huling buwan mo, magiging 7,000. Okay? Then, should a buyer opt to pay it at once rather than by installment? And how much would it cost him if money is worth 6% compounded quarterly? So, kung ikaw si buyer, okay, babayaran mo na ba ng isang baksakan or gagawin mo pa rin siyang hulugan sa loob ng 5 buwan? Tignan natin ha. So, lalabas class, ito yung magiging magiging final cash flow diagram ninyo.
So, meron kang principal, okay? Ito yung ibabayad mo doon sa motor. Ito yung ide-determine natin kung magkano. Okay? Then, i-compare natin kung huhulugan mo ba ng 5 months or babayaran mo na lang ng isang baksakan yung yung presyo nung motor base doon sa napag-usapan nyo ni buyer. Okay? So, 5 months mo babayaran, kaya ang end mo is 5 months. So, lalabas, ang annuity natin dito is yung 5,000. Yun yung fixed value. Tapos, nadadagdagan lang siya ng 500 kada buwan. Kaya, ang annuity mo is 5,000, ang gradient mo is 500. Ngayon, base sa cash flow diagram natin, okay, dahil nga ito ay babayaran pa lang, kaya magkakaroon ng future value yung principal, future value yung 5,000. 5,000 to mga anak, i-correct ko na lang to sa inyong handouts ha. So, may future value yung 5,000 which is yun yung annuity natin. At syempre, dahil meron tayong gradient dito, magkakaroon din siya ng future value. Tapos, itong tatlo ang i-equate natin. Okay? 'Di ba? Ano sabi natin? Lahat ng inflow equal sa lahat ng outflow. Lahat ng arrow up ay equal sa lahat ng arrow down. Kaya, isa lang naman yung arrow up natin, si FP lang, siya yung nasa isang side ng equation. Tapos, dalawa yung pababa natin, yung future ni 5,000 at saka yung future ni gradient, kaya dalawa sila sa kabilang side ng equation. Ia-add natin silang dalawa. Ayan ha. Ngayon, bago natin magawa to, punta muna tayo sa conversion ng interest. Okay? 'Di ba sabi dito, yung money is worth 6% compounded quarterly. Quarterly yan. Pero ang bayad mo is 5 months. So mangyayari, yung payment mo ay monthly, pero yung pag-compound sa pera ay quarterly. So magkaiba sila. 'Di ba? Kaya ang gagawin natin, itong 6% compounded quarterly, i-convert natin siya para maging monthly. Okay? That is why convert 6% yearly, which is compounded quarterly, to monthly. Kaya ang magiging M natin dun sa 6% yearly, magiging 4. Then yung M natin, syempre kapag monthly na ay magiging 12. Kaya gagamitan natin tong equation na to. Kung natatandaan nyo pa, ginamit na natin yan ng paulit-ulit sa mga past discussion natin about annuity. So 1 plus I monthly raised to M equal to 1 plus I yearly divided by M raised to M. Okay? Remember, kapag ito ay, bakit ma'am ito ay may divided by M? Para maging yearly siya. 'Di ba? So therefore, kasi nga compounded siya quarterly. So therefore, 1 plus I monthly raised to M, lagyan natin ng value, 1 plus 0.06. Ang galing yung 0.06. Yun yung 6% compounded quarterly. Then yung M natin is 4 since compounded quarterly nga. Okay? Tapos mga anak, yung M natin dito is magiging 12. 'Di ba? Kasi nga monthly siya. Kaya ang pwede na lang natin gawin dito, i-equate na lang natin tong buong equation, ito. So itong 1 lipat natin sa kabila, magiging minus 1. Tapos itong exponent na 12 dito, okay, equate lang natin dito sa exponent na 4, kaya magiging 4 divided by 12. Okay? So parang yung 12 dito, lilipat lang natin sa kabilang side, kaya siya naging 4 over 12. So may iwan na yung I monthly dito, ayan, kasi nilipat na natin yung 1 sa kabila, eto na yan. Okay? So 1 plus 0.06 over 4 raised to 412 will give you 0.004975, or that is 0.005, or that is about 0.5%. Okay? So therefore, pag kinompute na natin yung ating principal, itong 0.5% na ang percentage na gagamitin natin or interest na
gagamitin natin. So again, ito yung formula natin. So ano-ano yung mga formula na gagamitin natin para makuha natin yung principal. Dito sa future worth ni principal mga anak, gamit lang kayo ng formula for annuity of single payment. Ito yan, 'di ba? Future worth of the principal is equal to principal 1 plus I raised to n. Dito natin huhugutin yung magiging value natin for principal. Ito na siya. Ayan ha. So again, that is 1 plus I. Yung I natin is 0.005. Ito yon. Then raised to N, which is 5. Bakit? Kasi 5 months mong babayaran yung motor kung hulugan. Okay? Tapos para naman sa future worth 5,000, gamit lang kayo ng formula for ordinary annuity. Ayan ha, ordinary annuity lang yan mga anak. Substitute nyo lang dyan. Lalabas, ang A natin is yung 5,000. Tapos ganun ulit, ang N natin is 5. Ang I natin is yung 0.005. Then pagdating dito sa future worth niya 500, remember ano si 500? Gradient natin. 'Di ba? So, ang future worth for the 500 will be yung formula natin for gradient. Ito lang yan. Yan yung gagamitin nyo ha. So, ang gradient natin is 500. Ang I natin is 0.005. Ito yon. 1 plus 0.005. Again, ang N natin is 5 kasi 5 months mo babayaran yung motor. Minus 1. Divided by 0.005 minus, may N pa dito mga anak ha, minus 0.005. Okay? So, substitute nyo lang yung mga values. Ayan, i-compute nyo na lang. So, therefore, ang sagot natin, the principal will be 29,512.20. Okay, ngayon, babayaran mo na lang ba ng isang baksakan or huhulugan mo na lang siya sa loob ng 5 buwan. Tignan natin ha. Pag inad nyo tong 5, 5,000 plus 5,500 plus 6,000 plus 6,500 plus 7,000, that is equal to 30,000 pesos. 30,000 to. Isang baksakan, 30,000. Pero pag ginawa mong hulugan, 29,512.20. Okay? So, saan ka mas makakatipid? Sa hulugan. 'Di ba? Sa hulugan. Parang lamang pa rin siya ng 482 pesos, something like that, kasi 512 ito eh. Sayang din naman yun. 'Di ba? Sayang din naman yun. Plus, pwede mo pa siyang i-pay ng 5 buwan. At least magagamit mo pa yung pera mo sa loob ng 5 buwan. Yun nga lang, make sure na mahuhulugan mo siya on time. Yun, di ba? Kasi halimbawa, kung sa first month, meron kang 5,000, make sure na sa susunod, meron kang 5,500. Sa susunod, meron kang 6,000. Susunod pang 4 na buwan, dapat meron kang 6,500. Sa pang-5, dapat meron kang 7,000. Pero, kung titignan natin, halimbawa, kung may pera ka naman na, 'di ba? Kung may pera na, edi isang baksakan na lang, 29,512. 'Di ba? Kahit pa paano nakatipid ka pa ng 482 something, 88 something, 'di ba? So ito yung kapag isang baksakan lang, ito yung kapag hulugan. Okay? So kung may pera ka, ayan, isang baksakan na lang. Kahit pa paano makakatipid ka rin ng kulang-kulang na 500 kasi ang kabuuan nito is 30,000 kung hulugan. Pero kung isang baksakan lang, 29,500 lang yung babayaran mo. So, kung ikaw yan, kung may pera ka naman, edi isang baksakan na lang. Kung wala, edi patulan mo na yung 'di ba? Yung hulugan na 5,000 madadagdagan ng 500 sa kada hulog. Okay? Next, last example. A small gold mine yielded an equivalent of 500,000 pesos during its first year of operation. Naging 4,600 na lang sa second year. Tapos, kada taon, nagdi-decrease, nababawasan na, yung kinikita, nababawasan ng 40,000 every year. Knowing na yung minahan ay makakapag-operate lang ng hanggang 4 na taon, ano daw yung magiging equivalent annual yield? Annual yield, ibig sabihin yung kikitain kada taon kung ang interest ay 10%. Okay? Ganito siya. Ha? So,
yung kita papasok. Kaya yung annuity natin pataas. Kung ikaw yung may-ari ng minahan, di ba, yung kita papasok sa iyo yan. Kaya yung annuity ay pataas. Okay? Sa operation, gumastos ka ng 500,000 sa unang taon. Okay? Tapos, sa pangalawa, naging 460 na lang. Yung unang taon, kumita ka ng 500,000. Sa pangalawa, naging, kasi yielded eh. Sa pangalawa, naging 460 na lang. Sa pangatlo, naging 420 na lang. And then, sa pang-apat, naging 380 na lang. Considering daw na 4 na taon na lang mag-ooperate yung minahan. So, dito, kung makikita ninyo, bumababa ka ng 40,000 kada taon. Yung kinikita ng minahan mo ay bumababa ng 40,000 kada taon. Okay? So, bumaba ng 40 sa second year, bumaba ng 80 sa third year, bumaba ng 100K sa fourth year. Okay? Kaya, ang mangyayari dyan mga anak, ganito siya ha. So, meron tayong annuity kada taon. Yun yung hinahanap natin. So, magkakaroon yan definitely ng future worth. Okay? Yung future worth ng annuity na to, yun yung hahanapin natin. Ayan ha. Tapos, meron kang fixed value na 500K. Diba? So, lalabas, sa future worth ng 500K, meron kang annuity na 500K. Tapos, magkano yung ibinababa ng kinikita mo? Bumababa yung kita mo by 40K. So, 40K nung pangalawang taon, 80K na nung pangatlo, 120K na nung pang-apat. So, makikita ninyo, 40, 80, 120, tumataas yung nalulugi sa'yo. Kaya, yung arrow na ginamit dito ay pataas. Even though lugi yan na kasi nalulugi yung minahan. Pero yung nalulugi sa'yo, tumataas. From 40, naging 80, naging 120. Ito mga anak, 120 to ha. Kukorek ko na lang din ito sa inyong sa inyong handouts. Okay? So, nalulugi ka, tumataas yung nalulugi sa'yo. Kaya yung arrow ko na ginawa is pataas pa rin. Kaya lumalabas, merong kang future worth ng gradient mo. Ngayon, ginawa ko siyang pataas kasi nga yung nalulugi sa'yo ay tumataas. Pero yung 500K ay pababa. Kasi remember, nalulugi ito eh. 'Di ba? Imbis na tumaas yung kita mo, bumababa. Kaya yung annuity mo na 500K ay pababa. Yung future worth ng gradient mo is pataas. Again, bakit pataas? Kasi tumataas yung nalulugi sa'yo. Kaya pataas siya. Kaya lumalabas, dalawa yung pataas nyo dyan. Si FA at saka si FG. Isa lang yung pababa ninyo, which is yung F ng 500K. Okay? Now, kung titignan natin, ma'am, ba't naging ganito na yung equation? Di ba dalawa si pataas, si FA at saka si FG. Si FA at saka si FG sa isang side, nilipat ko na si FG sa kabila, kaya naging minus siya. Okay? 'Di ba galing siya dito, plus siya kasi pareho silang pataas ni FA. Nilipat ko sa kabila kaya naging minus na siya. Ayan, okay? So again, paano natin 'to iso-solve? Ito si FA, gamitan lang natin ng formula for ordinary annuity. Yung katulad nito, ayan yan ha, ito, yan lang yan ha. Tapos si F ni 500K, same ang formula natin dito. Ordinary annuity din to. Kaya lang, magkakaroon tayo ng value ng A dito, which is yung 500,000 na equal amount na nalulugi sa'yo taon-taon. So, yun yung 500 dito. Pero dito wala pa, kasi yun nga yung hinahanap natin. Tapos, yung future ni G, ayan, again, yung formula natin for future worth ni gradient. Ito yon. Ayan ha. So, ito lang yan. Ayan ha. So, again, ulitin natin ha. Kay FA, dito natin huhugutin si A. Ang formula na ginamit dito is formula ng ordinary annuity. Okay? Tapos dito, ganun ulit, formula ng ordinary annuity. Pero dito, may value si A natin. Ano yon? Yung 500,000. Yung fixed value na nalulugi sa'yo taon-taon. Then, yung future ni G, ito, yung formula for future worth ni gradient. Again, ito yon ha? Then, substitute nyo na lang yung mga values natin, ha? So, again, ang N natin dito is 4.
Bakit? Kasi 4 na taon na lang mag-ooperate yung minahan mo. Okay? Then, yung interest natin dito is 0.10. Ma'am, ba't hindi na tayo nag-convert? Kasi mga anak, annual na ito. Yearly na ito. Ito kasi sa second example, di ba, compounded quarterly siya, pero ang hulog mo monthly. Kaya kinonvert natin yung compounded quarterly sa monthly. Ito kasi yearly na. Kaya ito na mismo yung gagamitin yung interest. Okay? So this is 0.10, 0.10, 0.10. Okay? So lahat ng N ninyo is 4, lahat ng I ninyo is 0.10. Then proceed to the operation involved. Then therefore, ang magiging annuity mo is 444,753.29. Ayan. Okay? So ibig sabihin class, pwede ka pa ring ano bang tawag dito? Kumbaga parang may katumbas na 444,753.29 yung amount na nalulugi sa'yo, okay, kada taon sa loob ng period kung saan nag-operate yung minahan. Okay? So, we have the annuity which is 444,753.29. Okay? So, that's it. The whole discussion about annuity. Thank you so much.